Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita, paghahasik ay ginawa ng buong gurong dakila upang tanay sumaganang. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinasabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakaririnig nito ang naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ay papalapit ng papalapit na sa pinakataimtim at pinakabanal na pagdiriwang nating mga Katoliko para sa panahon ng Semana Santa. At sa Semana Santa o sa mga mahal na araw ay ating sinasariwa ang misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesus Nazareno, o sa English, tinatawag itong Paschal Mystery, na kung saan ating ginugunita ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Tatlong mahahalagang kaganapan ang kaniyang pagpapakasakit, pagpasa ng krus, ang kaniyang kamatayan mismo sa krus, at ang pinakamahalaga, ang kaniyang muling pagkabuhay. Kaya nga,
sa natitirang ilang araw ng panahon ng Kwaresma ay patuloy tayong inaanyayahan na mas lalong palalimin ang ating mga ginagawang pagninilay at panalangin upang sa gayon maging mas makabuluhan ang ating ugnayan at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung inyo ding mapapansin, ang mga ebanghelyo natin simula kahapon, tila baga nararamdaman na natin ang tensyon sa pagitan ng mga Pariseyo, ng mga Hudyo, ng mga Eskriba laban kay Jesus. Pero kung inyo ding mapapansin, si Jesus, inihahayag na niya ang kaniyang tunay at totoong katangian at kalikasan. Sa mga pahayag ni Jesus, ating mapagminilayan na siya ang totoong sugo ng Diyos Ama. Na si Jesus Nazareno ay galing sa Ama at nagmula sa Ama. Kaya si Jesus Nazareno, tila baga binanggit na rin niya ang maging kahihinatnan niya. Ang sinabi niya, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Ang pangalang ako'y si ako nga ay matatagpuan natin sa lumang tipan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Moises. Ito ang pangalang inilahad at inihayag ng Diyos at muling inihahayag ng anak sa atin. Kaya nga, anong ibig sabihin ni Jesus Nazareno? Kapag nakita nyo ng ako'y nakapako sa krus, mararanasan at mapagtatanto ninyo ang dakilang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan. Kaya nga patuloy ang pahayag ni Jesus Nazareno na ang kaniyang tunay na tahanan ay sa kalangitan, kapiling ng Diyos Ama. Pero kung inyo ding mapapansin, sa kabila ng paghahayag at pagpapahayag ni Jesus Nazareno tungkol sa kaniyang sarili, tila baga saradong-sarado ang mga puso ng mga Hudyo at ng mga Pariseyo. Dahil kahit anong paliwanag na gawin ni Jesus, hindi nila binubuksan ang kanilang puso't isipan. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, humantong ang kaganapan hanggang kamatayan sa krus. Kaya ang magandang tanong sa atin sa mga sandaling ito, ngayong panahon ng Kwaresma, nabuksan o binubuksan mo ba ang iyong puso upang tanggapin si Jesus Nazareno bilang bugtong na anak ng Diyos at ating tagapagligtas? O matigas pa rin ba ang iyong puso sa pagbabalik loob sa Diyos? Mga kapatid kay Kristo, ang isang taong matigas ang puso't kalooban, mahirap niyang tanggapin ang kalooban ng Ama. Pero sa isang taong bukas ang puso't pag-iisip, napakadali para sa kanya na sundan ang kalooban ng Diyos. At pagmasdan ninyong mabuti ang sinabi ni Jesus Nazareno, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kaniya.
mga kapatid kay Kristo, ganito din ang maaaring maganap at mangyari sa ating buhay kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Tiyak yon, hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos na buhay. Amen.